Iglesia ni Cristo susugurin dahil tinatago daw nito si Senator Bato de la Rosa. Nako, ano na naman kayang paandar ito mga banateros ng mga demonyo. Ng mga demonyo. Oo, may panibagong paandar na naman sila at ito nga yung kesyo daw nagtatago daw si Senator Bato de la Rosa dito sa Iglesia ni Cristo. Kaya susugurin daw, no? Daw. So mamaya may ipapakita ko sa inyong video mapatungkol dito. At sino nga ba talaga ang dapat panagutin sa lahat ng nangyayaring gulo sa Pilipinas? Si BP Sara ba o ang mga kawatan? Mamaya. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Wala lang, may pumasok lang sa isip ko. So nakapink tayo ngayon. Oh, bakit? Masawa ba? Oh, hindi naman siguro masamang mag-pink ka, 'di ba? Hindi porket na bakit nabili na ba ni Lenny ang kulay na pink? Hindi naman, 'di ba? So yun nga mga banateros, no, ang daming mga usapin ngayon, kagaya na lang nitong kay Cayetano versus Tulfo Brothers na nagkakaroon ng hamunan, magdedebate daw. No, alam nyo, pag-usapang debate, may naiisip ako na talagang, alam niyo, mangwawarak ng utak ng mga tulonggis ng mga senador ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang talaga, nadaya lang talaga eh. No? Kung nakapasok si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado at ganyan katulonggis ng ibang mga senador dyan, kagaya nila Tulfo, nila Kiko, na nila Bam Aquino, nila lalo na si Anli Virus sa Risa. Ako, alam nyo, nai-imagine ko parang talagang kakain ng kalawang. Kakain ng alikabok tong mga senador na to. Kay dito nga lang sa usaping Cayetano versus Tulfo Brothers, talagang mukhang hindi talaga nila kakayanin. Alam naman natin na kung hindi naman hindi naman sa pagmamaliit dito sa mga senador na to, dahil may senador din tayo na hindi lawyer or kadalasan nga hindi mo bibihira mo ito marinig mag-English kagaya ni Senator Robin Padilla, pero buo ang loob at talagang yan talaga matatawag mo na lihitimong senador. So etong nasa bagong may majority ngayon na pinamumunuan ni Gatchalian, yung mga senador dyan, talagang alam mo kapag usapang debate, lalo na siguro tong Tulfo Brothers, hindi uubra to eh. Oo, lalong-lalo kung nakapasok talaga si Pastor. Kaya sayang nga sobrang sayang at sa totoo lang kung sa ngayon, no? Kung sa ngayon na usapang prinsipyo, no, or usapang pagmamahal sa bansa, number one talaga diyan si Pastor Apollo Kibuloy noon pa man hanggang ngayon. Kaso syempre hindi sila best friend ni Chairman George Garcia, kaya ayun, nalaglag. Pero alam niyo, sa totoo lang, isa din sa talagang alam mo yun, parang may nagpupush parang sa lahat ng ginawa. Ipinapakita ni Pastor sa buong Pilipinas na ganito ang ginagawa nila. Parang pinamumuka, parang minumulat niya lagi tayo. Katulad na lang nito. Kasi nung mga unang taon, hindi pa masyado ramdam ng taong bayan na demonyo talaga etong administrasyong Marcos. Hindi pa nakukulong si Pastor, hindi pa ginigipit ang KOJC. Bumabanat na no, lumalaban na si Pastor mapatungkol dito kay Marcos Jr. Kasi ramdam niya at nakikita niya na kung gaano ka-corrupt, gaano kakawatan at kawalang kwenta itong administrasyon ni Marcos Jr. Hanggang sa ginipit na siya, ikinulong na siya, talagang doon natin na-realize na totoo ang lahat ng sinasabi niya at nangyayari ngayon. Ayun yung pinakamalapit doon, nangyayari ngayon. Tulad na lang niyan, yung mga shoutout dyan sa mga senador na tumatawa-tawa pa. Tumatawa-tawa pa dahil sa ginawa dati sa KOJC o ngayon ginagawa na sa inyo.
Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing deserve nyo ngayon yan ha. Ang akin lang alam mo yun, isa kayo sa nakinabang, no, dahil halos lahat naman ng politiko, mga banateros, mga kabiyaya, dumaan yan sa KOJC, nangingiyan ng tulong. So although hindi nila sinusumbat yon, hindi naman di sinusumbat ni Pastor yon, pero alam nyo, lahat ng mga politiko ay talagang tinulungan ng KOJC para manalo. Pero imbis na alam mo yun, yung kapiranggot na nakikiramay ako, parang magbibigay ka lang simpatya. Meron nga dyan isang senador na nilagyan pa ng sungay si Tory. Ano nangyari ngayon? Siya na ngayon kung ano yung dinanas ni Pastor noon, dinadanas niya na ngayon. Pero disclaimer, paglilinaw, hindi po ako natutuwa kung ano man ginagawa sa mga senador ngayon, lalo na dun sa lumalaban sa korupsyon, hindi ako natutuwa sa panggigipit na ginagawa sa kanila. So, naidawit lang natin dito sa topic si Pastor dahil alam nyo, kung usapang debate, talagang alam mo yun, parang mangangamote talaga etong mga tulongges na mga senator, lalo na yung si Erwin Tulfo na si Dabendalo. Tsaka ito si Risa Ontiveros na naghahamon ng debate, kahit sino daw pwede daw makipagdebate sa kanya, pero nung nakaharap na si Pia Cayetano, ayun, nangamote, nag-request ng 1 minute suspension. 1 minute no? Biglang nag-time out Pero ganun man siguro, alam nyo, sa totoo lang, sa nangyayari ngayon, kung halimbawang ma-impeach talaga si Vice President Sara Duterte, ako, ang manok ko, sana isama siya. Ito nga, si Pastor Apollo Kibuloy, bagay na bagay ito. Bagay na bagay maging Vice President or Presidente. Isipin nyo yun Ito, hindi ko sa inaano, pero isipin nyo maigi. Paano nila nagawa yung kaganda? Hanggang ngayon, gusto kong pumunta ng kingdom So, tosin, gusto ko linggo-linggo makapagbakasyon doon. Hindi, sobrang ganda, promise. Hindi ako sa porket nagtatrabaho or hindi porket na SMNI anchor ako. Hindi ho ganun iba talaga first time sa buong buhay ko na makakita ng ganung kagandang lugar. Prayer Mountain, Glory Mountain, yung kingdom, yung linis ng paligid, yung bango ng lugar. Alam nyo, sa totoo lang, minsan nagtaka na ako dun na hindi kaya may superpower si Pastor, tapos parang, alam mo yun, sa mga movie, yung parang kinokontrol niya lang, yung kapangyarihan niya lang yung parang kasi isipin mo yung mga kortina sa KOJC, putangin na, ang bango. Mas mabango pa sa damit mo. Kung anong suot mo ngayon. Hindi, totoo. Grabe, sobrang bango, alam nyo. Yung tipong pag nandun ka, ang sarap, nakaka-relax, nakaka-good vibes, nawawala yung problema mo. Diba? Tapos ang gagalang ng mga tao. O baka sabihin nyo, hindi, syempre, Jay, kasi nandun lang kayo, kaya pinapakita lang nila ulol. Alam nyo, kapag nakasama nyo, halos isang buwan namin kasama ang mga tao dun. Kakalokohan yun. Alam nyo, ang tao, makasama mo yan sa isang lugar, sa isang, sabi mo na, compound or bahay, malalaman mo yung ugali ng mga yan. Makikita mo, lalabas kahit ganong tago or pagpapanggap nila. Pero sa mga member ng KOJC, walang patapon, sa totoo nga, minsan nga ako, pasaway ako diba? Pero talagang grabe yung yung pasensya, basta, ganun talaga kapag good leader. Tignan nyo ngayon, bangag yung leader, bulok ang sistema ng gobyerno natin. Kaya kung sakali man, na mapagbigyan ako sa isang kahilingan, kung sino ang magiging presidente or vice president ko, yan, Pastor Apollo Kibuloy. Sana nga, kung sakali man, huwag naman sana mangyari, si BP Sara,
Kung hindi niya kukunin vice president ang kanyang kapatid na si Duterte, si Basti Duterte, or kaya si Pulong, o kaya si Robin, andyan ho, si Pastor Apollo Quiboloy, bakante. No, hindi, alam nyo, sa totoo lang, siya ang nagmulat sa ating lahat na ganito ka walang ya ang administrasyong Marcos, at nangyari nga. Kung ano yung nangyari sa kanya, sa KOJC, nangyayari ngayon sa mga senador, nangyayari na rin kay Pangulong Duterte, at mangyayari pa sa mga susunod. At eto nga, di ba? Etong gagawin sa Iglesia ni Cristo, no? Na guguluhin, susugurin ang mga, hindi ko alam kung mga ha, pero mamaya may papanood ko na lang na video sa inyo na susugurin itong properties ng iglesia. Dahil di umano, dyan daw nagtatago etong si Senator Bato de la Rosa. Putay na, ang pinagtataka ko lang, anong gagawin ni Senator Bato de la Rosa sa iglesia? Sa compound ng iglesia. Lawak-lawak ng Mindanao. Hindi naman makakapasok yung mga hayop na yan dun. Alam nyo, kung ako halimbawa ako nasa kalagayan ni Senator Bato de la Rosa, ba't ako sa iglesia? Ang dami kong kaibigan, kamag-anak, kapamilya sa Mindanao. Ang dami, doon safe na safe ako. Bakit doon ako sa Di ba, isipin niyo yung maigi. Hindi ko sa inaano yung iglesia, disclaimer ha. Hindi ko sa sinasabing parang wag doon sa iglesia. Walang ganon. Ang punto ko dito, bakit kailangan kong magtago sa isang lugar na safe naman ako doon sa amin? Di ba? Hindi, sa totoo lang, mas safe si Senator Bato de la Rosa sa Mindanao. Pero, yun nga, gawa nga ng gustong, kasi nga, 'di ba, may kamakailan lang may nabalita na one time big time rally. So, naaamoy or nababalitaan ng netizen na isa ang Iglesia ni Cristo sa mamumuno, kasi 3 relihiyon daw 'to 3 relihiyon na magsasagawa ng revolusyon, mapayapang revolusyon para tuldukan na ang nangyayaring tawag dito, pagnanakaw at panggagago ng gobyerno sa ating mga Pilipino. Sa atin, no? So, isa ang Iglesia ni Cristo sa naamoy nila. So, ngayon, gagawa nila ng kwento, ng panibagong kaso. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kung ano yung ginawa sa KOJC ay maaaring gawin kahit kanino. Nangyari na ng paulit-ulit, at ito mukhang gagawin naman sa Iglesia ni Cristo. Pero ito masasabi ko dyan. Sige lang, gawin nyo. Diba? Mas maganda pati sa mga kapatid naming Muslim. Gawin nyo rin panggigipit sa mga Muslim para magkaalaman na. Hindi ko sa sinasabing gusto ko na magkagulo, pero tangina, ewan ko na lang, ha? Ganyan daw ang gagawin. Ewan ko na lang kung hahayaan ng iglesia yan na ganyan ang gagawin sa kanila. Diba? So, ewan ko na lang, ha? Baka pulutin kayo sa kangkungan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong